day, and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. God is so good, He will give you angels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number one yan sa mga designers kasi sila yung... Parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories. Hello everyone, and thanks God it's Friday, and welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing stories and conversations. Ayan, mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, my name is David Noveno, your host for Season 3, and for today, another Friday has come, meaning to say another stories will be untold for today. Ayan. Pero before anything else, guys, we would like everyone to please do follow, subscribe to our official fan pages. Syempre, with Ignis Novus Artist Management. In Facebook and in YouTube, that's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, our mother production, ang First Son Production. You may also follow, like, and subscribe to our official fan page in Facebook and in Instagram. That's First Son Production. And if you want to rewatch our live streams, including yung mga teasers of our upcoming shows, theater shows, and even our corporate events, you may follow and subscribe to our YouTube account in First Son Creatives. At syempre, ang ating live streams, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays with Ignis Novus Artist Management. Unang-una na dyan, every Monday we have Chikahan with Mami Ray every 7 p.m. Up Top Download Podcast with Charles Leon Partido and Caleb Alvarez. Ayan, Caleb. Pagaling ka dyan. We'll see you soon. And of course, every Friday, ang Coffee Chat with the Ven Noveno. So make your MWF a habit every 7 p.m. with Ignis Novus Artist Management. Ayan guys, so hindi ko napapatagalin dahil ang ating special guest for today... Yes? Yes! Dahil ang ating special guest for today, siya lang naman si Boy Abunda, ka-look-alike semi-finalist winner, ka-look-alike Phase 4 sa It's Showtime ABS-CBN. Of course, let's all please welcome Tito Boy! Yes, magandang gabi sa'yo. Welcome po to Coffee Chat! Thank you so much, and thank you for having me here. Yes, of At course. magandang gabi sa ating mga viewers. Yes, correct. Magandang gabi po sa inyo. So Tito Boy, again, welcome back. Welcome to Coffee Chat. So dito, while we're having conversation, gusto natin chill lang tayo, di ba? So Correct. we have coffee here. So take a sip, whatever you like it. Ayan. So, siguro just a warm-up question lang, Tito Boy. Kasi medyo kinakabahan ako eh. Baka mamaya ako yung i-interview ni Tito Boy, diba? Okay. Just a warm-up question lang, Tito Boy. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Paano ba nagsimula itong ka-look-alike with Tito Boy journey mo? Okay, actually, yung aking pagkaka-look-alike, panggagaya talaga kay Tito Boy, since 2005. Mm-hmm. Oo. Nag-start ito nung friendship, regarding friendship sa mga gays. Merong pag nagtitipon-tipon, merong nagki-Chris Aquino, may nagki-Christopher Me, okay. boses sa plaza, ganun ang mga bakla eh. So ako naman yung tipong, idol ko talaga si Tito Boy since elementary pa. Pero hindi pa ako dating nagaganito. Boses lang talaga. Yes. So yun nag-start. Pero yung panggagaya na talaga napati na yung kanyang mukha, dito na yan. Oh, dito sa na. Metro Manila. 2010. Oh. 2010. Kasi balita ako, kung hindi ako nagkakamali, Tito Boy, you were a singer and stand-up comedian before. Tama? So, paano ba yun? Like, tama ba? Nauna yung pagiging singer stand-up comedian mo before yung ka-look-alike? Yes, oo. Mas nauna kasi dati talaga akong amateurista. Okay. Okay, so yun yung naging ko, yun yung naging racket ko when I was high school. Oh, okay. So, teka lang, paano mo muna discover na, ay, kaya ko palang gayahin si Tito Boy? Hindi kasi
huminto ako sa pag-aaral Aha. during that time, 2010. Mm-mm. 2010 napunta ko dito. Huminto ko sa pag-aaral, tapos dala ko yung mga certificate ko sa singing contest. Mm. So sabi ko, hindi ko dati alam yan ng mga comedy bar. Aha. Hindi ko alam ng mga comedy bars. So, Yes. ang nangyari sa akin, dala ko yung ano ko, sabi ko, pupunta ko ng may nakapagsabi doon sa ay punta ka sa Timog. Sabi, malami daw doon mga bar. Yes, Pwede marami ka nga mag-apply. doon. So, Aha. Hindi ko alam na yung music box Mm. is comedy bar pala. Nakita ko meron dalawang stand ng microphone. Sabi ko, ay, pwede dito mag-ano. Meron natanungan na waiter. Sabi niya, sige, balik ka na lang pag ganitong oras. Sa mga 9 or 10, bumalik ako. So, nag-apply ako. Mm. So, yun yung unang comedy bar na yumakap sa akin. Okay. Pero Na tumanggap sa akin. anong ina-apply mo dati? Is it Singer comedian talaga. or Singer. Singer. Oo, Okay. singer talaga nung nag-apply ako. Sabi naman ng may-ari si Buswawi, sabi naman, sige nga, kumanta ka. Antayin lang natin na mag-start yung mga performer. Kasi in-explain niya sa akin, that time, sikat yung naggumagaya ng Gloria. Aha. That time kasi, yun yung mga sabi ng may-ari, kailangan meron kang gagayahin. Hindi natin makapal boko, parang si Rizal. Vocalist ang tawag doon. Aha. Sabi ko, sa boses lang nagagaya ko, sabi ko kay Buswawi. Sabi niya, sige nga, magsalita ka din. Salita ako sa labas ng music. Sige, pwede na yan. Sabi niya, tapos mamaya, ipipitch ka, ka na lang ng performer. So, kumanta ako. Wow. Tapos yung hamon sa akin, pag merong mag-request na pag merong mag-request na customer, nabigyan ka natin. Sabi sa kanila Buswawi. So, tanggap ka. Pag walang mag-request, sabi niya, sorry. So, on the spot. On the spot, meron namang dalawang magjowang bisexual. That time, nag-request ng Ocean, di pa tsaka Be My Lady. Piyesa ko yan sa So yun, nabigyan ako ng 1,000 nun. Tuwan-tuwa siya. Wow. So talagang ano ba yung, pinlano natin kasi you tried to audition for that. Pero yung gusto ko talaga nun, as a singer lang, hindi ko alam na magiging comedian ako. Ka. Oo, Okay. sabi naman niya, madali lang, tignan mo lang, sabi niya. Tignan mo lang. Titingin ka lang. Tapos, madadala ka na lang sa stage nila pag nandiyan na. Yun. So, yun yung kagandahan. Paano yun? Nung nag-try po ba kayo as comedian, meron ba kayong mga pyesa? Kasi di ba may pyesa-pyesa yan? Or on the spot talaga? Ang kagandahan that time, yung mga naging katrabaho ko, sila Beauty, sila Bubay, sila Alwina. Ang kagandahan that time, pinapagsalita lang nila ako. Pero yung pinakamasakit kong naramdaman, yung sinampal ako. Aray, lahat ng komedyante do, kasi Friday yun all-star. Tapos nandun nun yata parang si Gladys. Si Gladys Reyes. May mga sampalan-sampalan. Yung magsasabi ng title, tapos sasampalin ako. Ako yung sasampalin nila. Sumakit yung pangako nun as in talaga. Umiyak ako sa backstage. Kasi kabilaan, ang daming sumampal sa'yo. Lahat sila. Pero nakakatuwa lumapit sa akin yung may-ari. Sabi niya, wag kang umiyak, okay lang yan, sabi niya. Good. Natuwa naman. Oo, natuwa. Pero ang sakit na dito ko. Ang tawag yung first time ko yun. Yung sasampalin ka din ba? Kunyari, yung mga title, sasampalin ka bigla. Hindi mo alam. Yung on the spot. On the spot, Pero alam naman, winar niya, hindi mo alam na yung lakas, napapalakas. Hindi ba sa buong buhay mo, hindi ka nasampal. Tapos dyan lang. Kung may tear of joy, merong pain of joy. Oo. So yun, doon ako medyo nag-start talaga sa pakiging comedian. Pero actually, hindi ako nag-focus. Kasi umuwi din ako noon sa summer. Hindi talaga ako yung dire-diretso since 2010. Pero yun na yung pinaka-kick-off mo. Kasi... Yun yung pinaka-kick-off ko. Ang kagandahan that time, after 1 month, nakuha ko sa television mag-host. Wow! Okay. At pag-uusapan natin more on that, Tito Boy. Ikakat muna kita. Kasi feeling ko maraming tao sa ating comment section. So, batiin muna natin ang mga viewers natin. Ayan, unang-una na dyan, Peter Charles. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Rachel Pulion, hello, magandang gabi. David and Tito Boy, ayan, magandang gabi po sa inyo. Oh, wait, that's my mom. Ayan, Jillian Balmores, hello po, magandang gabi. Gail, ayan, good evening, magandang gabi po. Hello daw po, Tito Boy. Yes, magandang gabi. Direct Rodel, of course, hello, good evening yes, po, magandang gabi po sa inyo. Ayan, may tanong agad si Mami Ray. Sabi niya dito, gaano po kahirap maging ka-look-alike ni Tito Boy? And what's the advantage and disadvantage po? Actually, ang hirap talaga. Ang hirap maging ka-look-alike kasi yung unang ahit ko dito umabot ng 2 oras mahigit. Wow! At sacrifice yun Oo, talaga. Yan yung pumasok ko sa music box, yung hamon sa akin na may-ari. Balik ka dito bukas, kailangan kamukha mo si Tito Boy.
Oo. Talagang on the spot, no? Nagpaahit talaga ako dati, nagkasugat-sugat talaga dito. Aray ko. So, yun yung pinakaano sa akin. Ang hirap maging ka-look-alike na sa simula. Okay. Pero ngayon parang ano mo na, kahit papaano, lalong-lalo na lalong-lalo na pag nakita mo na siya in person, Mhm. advice. Kasi ang hirap dati, ayoko tanggapin na ka-look-alike ako ni Tito Boy. Kasi gusto ko i-judge. Mas maganda pag ginajudge pala sarili mo. Kaya nakatulong sa akin kahit papaano yung mga tao na nakikilala ko. Mhm. Kasi may advices sila. Yes, correct. And experience na din. Mm-mm. Di ba? Nasa-share yung mga Mm-mm. experience and all. Ayan. So, batiin pa natin yung mga nanonood. Josh Alfred, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Franz Lauren Apuan, hello. Good evening. Lorraine, biglang awa. Magandang gabi po sa inyo. Micaela Sales, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Zina de la Cruz, good evening po. Kael Niegos, good evening po, Tito Boy and Kuya Daven. Yes, magandang Ayan. gabi. Ayan, may tanong po rito from Director Del Mercado. Mm. Sa pagiging stand-up comedian mo daw po ba, may pagkakataon bang napikon ka? This is a very interesting question. Kasi di ba usually, sa mga comedy bar kasi hindi natin maiiwasan yung magbibiroan. Magbibiruan. Di ba? Oo. So, meron daw po bang pagkakataon na napikon ka sa mga kasamahan mong komedyante din or sa audience mo? At paano mo ito hinahandle? Ako, simula nung naging stand-up comedian ako, wala naman nagsabi ng audience sa akin na habang nagpi-perform doon na, ano ka, hindi ka nakakatawa, hindi ka okay, gano'n. Mhm. Ang masakit, yung kapwa mo performer na pagbaba mo at backstage. Tatawagin ka, Oh. hindi ka nakakatawa, hindi ganito. Ito. Mhm. Yung parang since matagal na sila sa Sa industriya, industriya. parang dinadown ka pa nila, which is means Mm-mm. dapat itaas ka, dapat tulungan ka. Aha. Yun yung masakit, pero nagiging hamon yan sa'yo. Yes. Kasi kung gusto mo yung isang bagay, love mo yung isang bagay, gusto mo yung Mhm. ginagawa mo. Mm-mm. Hindi lang sa pera, gusto mo yung passion mo. Mm. Kasi yung pagiging pagiging stand-up comedian, ito ginagawa ko to not in terms of money. Mhm. Gusto mo talaga magpasaya ng tao. Yes, exactly. Well, kung minsan kasi totoo yun talaga, di ba? Na, well, hindi natin alam if they're trying to push you more, Oo. to do more. Hindi ko alam Or kung challenge. ano. Aha. Minsan kasi may mga nandoon kasi yung selos eh. Mhm. Pag nalalaman nila, hindi naman ako sa nagsasabing magaling ko, kumakanta siya, may Ah. character pa siya, minsan may mga ano pa siya, di ba, ganun. Yung parang, porket matagal sa industriya, Mm. pagdating doon sa backstage, ida-down ka pa nila. Yung parang Yes. pagkakaisahan ka. Correct. Ako kasi pag ganyan, minsan iniwalay ko na yung sarili ko. Mhm. I totally understand you, Oo. Tito Boy, kung saan ka nang gagaling. Kasi ayoko na lang makipag-competensya. Kung gusto ko, iwanan na lang kasi gusto ko mag-outgrow sa ibang lugar na which is malaya ako, Yes. which is yayakapin ako. Aha. Kasi sabi pa nga nila, pag merong nagsara, mas maraming magbubukas. Totoo. Yan. Totoo yan. Di ba? Gusto ko yung aura ni Tito Boy, no? Very positive. Oo. Yun kasi ako. Mhm. Which Yun. is very true. Kasi nga Mm-mm. naman, bakit mo nga naman papansinin, hello? Di ba? Ang goal ko, magpasaya ng tao, Oo. di ba? Kasi actually kahit aminin natin ngayon, merong mga tao na Mhm. nasa entertainment lang kasi in terms of money. Mhm. Hindi na nila love yung passion. Yes. Yun nila, Exactly. yung magpatawa, kumanta, di ba? Na matuwa yung audience. Yan. Yun. Totoo yan. Parang ganito na lang tayo dito. Kailangan Mhm. dito, kailangan masunod ganito. Mhm. Pero pag mahal mo yung isang bagay, di ba? Pag mahal mo yung isang bagay, pag gusto mo magpasaya ng tao, di ba? Happy-go-lucky ka, pwede ka pumunta doon, pwede ka kumanta, Yes. nang walang bayad. Oo. Actually, kumanta nga ako nung sa yung sa may gateway. Yung ano may- nangyari? Ang tawag nun yung Baska ba yun? Basking. Basking ba yun? Ah, Yung ah. kumanta ako doon kasi may nakasulat ako, sabi ko, napansin ko, hirap na si ate. Sabi ko, palitan ko nga, kumanta muna ako ng mga 3 to 5 songs. Ito ba may umuhulog. First time ko yun. ang saya pala. Ang saya. Like open, no? Oo. Tapos nakikinig ang daming Mm. tao sa Tapos paligid. may nag-request sa'yo, may Ah, ah. sandaan, may 50. Nakakatawa kasi kahit paano na-appreciate, Mhm. di ba? Yes, correct. And then, kung hindi ako nagkakamali, Tito Boy, nag-host din kayo, tama? Yes, oo, nag-host ako. Paano naman kayo napasok sa hosting na side? Napasok ako sa hosting kasi ito yung maganda kasi sa Music Box. Sa Music Box, yung library, kahit paano kay Sir Mamo, kay Sir June, sa Bulalo Fiesta, yun yung maganda doon pag stand-up comedian ka. Kailangan flexible ka yun. Mhm. Kanta, patawa, tapos hosting. So doon ako nahasa.
Oo, doon ako nahasa. Tapos yung naging una kong kasama sa hosting, si Tikoy. Kilala mo si Tikoy, Cho? Isa siya sa mga Oo, ano dyan siya yung unang na ano ko naging kapartner sa hosting. Yes. Sa Racket Oo, sa Racket. Okay. Oo. And ano no, ang ganda ng background ng inyong experience kasi it's all in. Nag-singer ka, nag-stand-up comedian. Siyempre, part na yung pagiging host doon, di ba? At nahasa ano siya. Nang nahasa. And right now, kung hindi ako nagkakamali, may mga hosting ka sa TikTok. At one time, message po kita doon. Kala ko kasi, no? So, ayan. And then, kwentuhan mo naman kami, Tito Boy. Paano ka naman napunta sa Showtime? Itong ka-look-alike na. Well, given na ginagaya mo si Tito Boy, di ba? Pero paano ka napunta sa Showtime? Actually, napunta ko sa Showtime. Nag-remind sa akin si Sir Diego. Alam mo Sir Diego? Yes, si Sir Diego sa akin nag-message, minention ako doon. Actually, kasi pumunta ako dito noon, yung trabaho ko noon as assistant HR. Okay. Sa isang company doon sa sa Tandang Sora. So, that time may pa-contest pala. Pero yung mga friend ko nag-message sa akin, sabi ko ayoko na nga kasi ayoko mag-audition na natatalo ako. Kasi sa haba naman ng panahon na pinaglalaban ko sa buhay bilang isang breadwinner, parang sasali ka na naman doon, matatalo ka na naman. Kasi which is, TV contest yan, audition pa lang, ang hirap makapasok. Totoo Kasi yan. naka-experience na ako, PBB, kasabayan ko sila Maymay. Tsaka, yung isang tawag ng tanghalan, naabutan ako ng pag-close ng ABS. Kaya hindi ako nakaano. Pero actually, dapat may date na ako noon. So, yun yung ko, nag-message sa akin si Sir Diego, minention ako doon sa isang post. Kaya sabi naman Sir Diego sa akin, try mo lang, wala naman masama. Try mo lang. Pero, yung date na binigay sa akin ni Sir Diego, hindi ako pumunta. Ayun lang. Okay. Kasi sabi ko, nag-isip pa talaga ako. Sabi ko, pumunta ako Friday yata yun. Nag-walk-in lang ako. Tapos, tinanong ako doon. Nung nag-audition ako, parang ito nga yata yung suot ko. Ito yung suot ko. Nag-audition ako. Tapos, yung parang nanghina ako kasi 2,000 kami mahigit. 5:00 na yun. Ng hapon? Diba? Oo, 5:00 din ng Wow, hapon. Nakakapanghina. Kasi sa dami ba naman, diba? Pakikipaglabang ka doon. May kipaglabang ka eh. Pero yun lang yung naging puhunan ko na, pag naniniwala ka talaga. Pero hindi ako sabi ko, pagpasok ko pala doon sa entrance, sabi ko, okay, sabi ko, ano na lang ito, parang experience na lang. Dagdag experience na lang. So sad to say, pag uwi ko, minessage ako agad, nasa daw ako, nasa short line, nasa shortlist. Kasi pag nasa shortlist ka, malapit ka na agad isalang, days lang. Diyos ko, nag-audition ako Friday, Mondays, isalang na ako agad. Bigla. Isalang ako agad ng Monday. Kamusta naman, Tito Boy, yung overall journey with Showtime? How was the experience? Maganda naman yung naging experience namin. Actually, napakaganda kasi, unang-una, nagpapasalamat pa rin ako sa naging sa Showtime, no, sa lahat naman nakasama ko, nag-asikaso sa amin. Hindi sila talaga pabaya pagdating sa contestant. Yung accommodation, yung foods, yung safety. Yes. No, tsaka yung pagiging professional talaga i-apply sa inyo. Wow. Oo. At maraming tinuro. Maraming tuturo at ang kagandahan doon, competition pero hindi competition yung nangyayari doon. Ano talaga, parang entertain nyo lang talaga yung audience. Yes. Oo, wag kayong mag-isip na competition. Pero being a professional, gawin mo talaga yung best mo. Best mo. Oo. Totoo nga naman yun. It's a competition. Pero at the end of the day kasi, yung goal niyo is mapasaya overall yung tao. And I think that's the goal of Showtime naman parati di ba? Kasi yung nagiging doon sa amin ng mga tao doon na gawin nyo yung best. Kasi pag nakita ka, dadami yung racket mo. Exactly, totoo. Yun yung naging maganda. At I think yun yung nangyari sa'yo ngayon, di ba? Oo nga, nagpapasalamat ka. Super thankful talaga ako sa Showtime kasi kahit pa paano, parang ang laki ng inangat mo sa sarili mo. Galing ng Showtime, galing ng ABS. Yes. Iba sila doon. Pag wala kang talent, hindi ka nila talaga audition pa lang, di ba? Yes. Kaya malaking tulong din na nakita ka sa Showtime. Yes. Nakita ka sa television na gano'n. Kasi unang-una nang nakakita ng talent sa'yo, yung audition master. Yung mga mahigpit yan, di ba? Oo. Tapos after naman ng Showtime, ayan, naging thankful naman ako kay Sir Ogie. After talaga ng grand competition, lumapit talaga si Sir Ogie.
Oo. Kasi balita ko binigyan ka ng racket dito, di ba? Oo. Hindi ako nagkakamali with Miss Catriona, tama ba? Ito ba yon or iba pa? Yan yung pangalawa. Yung una namin, yung concert talaga yun ni Sir Ogie. Yung kay Sir Ogie muna. Doon Okay. sa Newport. Sige, kwentuhan mo kami at Tito Boy. Ano ba nangyari? Ayan. Okay. Yeah, kaming lima. Actually kaming lima. Kasi yung kinanta ko during the semi-final para makapasok dapat sa grand final ng Kalok-alike, is sumunod. Okay. Mga kalokalike to. Ayan, kasama namin yung aming grand winner. Mga Kalok-alike yan, si Jackie, ito naman si Piolo, Kalok-alike. Tapos, ayun yung grand winner namin, si Casey. Akala ko mga artista talaga kasama mo dito. Medyo nabulagan ako ng konti doon, ha? Okay, Yeah. ano nangyari mo dito? Surprise guest kami sa last part ng concert ni Sir Ogie. So, Okay. tuwan-tuwa yung mga doon sa Newport. ng concert ang daming tao. Yung first time namin. Exactly, oo, syempre. Grabe talaga. At nung ko nakita na okay talaga. Ang laki talaga ng tulong ng shot. Mhm. And kailan mo na-realize, sir, na Tito Boy na, uy, teka lang, pang performer talaga ako? Is it during the concert na ba? Hindi Or... ganun yung naging isip ko kahit paano. Mm. Kahit yung sinasabi ng iba na, ay, okay ka na, ganito, buti ka. Yung iniisip ko lang kasi, parang pa rin to sa akin. Parang sabi ko, parang practice pa rin. Kasi yung naging goal ko dati, hindi ko pa nakikita si Tito Boy. Sabi ko, hanggat hindi ko nakikita si Tito Boy sa personal, hindi ako masasatisfied talaga lang ako si Look-alike Boy Abunda. Ganon. Nakita mo na ngayon. Oo, yun nga. So, na-shock nga ako na bigla na lang ako na-shock. Very thankful din ako sa Clowns. Dahil sa Clowns, doon ako nakita. Exactly. Doon sa Clowns. Kaya thankful din ako kay Sir Alan kahit paano. Mm. Na kasi yung regular client nila doon na naghahanap talaga ng ni Sir Boy, nandun talaga pumunta. Mm-hmm. Pumunta sila dati. Tapos kinausap ako kung pwede daw ako makuha ng papuntang Boracay. Wow! Hindi ko alam diba? hindi ko alam na hindi ko alam na nandun si Tito Boy. Yung lang event daw yon. Pero kay Tito Boy daw doon yung event. Hindi ko alam na nandun. So, di ba? Ang pagkakataon nga naman talaga, di ba? So, yun, nakalaunan na, kwininto na sa akin na ganito na daw si Tito Boy, ganito kasi anniversary to ng La Carmela, ganito. Tapos, yun, ang ganda kasi lahat kanya. Lahat. Pati pamasahe. Pati pamasahe, kahit paano, hindi ako na may pocket money, pero nung pauwi na ako, nagbigay ng pocket money. Wow! O, di ba? Oo, kasi sabi ko, okay lang sa akin, basta free accommodation at saka transpo, kahit walang talent fee, sabi ko. Di ba? Ang dami nangyari, di ba? And plus exposure. Oo. Hello, La Carmela Boracay. At saka iba talaga yung experience mo na nakita mo si Tito Boy. Pag idol mo talaga yung isang tao. Kabilang lalawigan lang kami sa summer, Northern summer kami, sila naman summer talaga. Pero nung nakita ko siya doon talaga, sabi ko, as in talaga, Boracay pa talaga magkikita. Pero actually, siya pa talaga. Super iyak talaga ako noon. Sa event. Starstruck ba? Starstruck ako kasi experience. Sabi ko, ito talaga si Tito Boy. Super, kaya nakakatuwa. Nakakatuwa. Doon ako naganda kasi, sabi ko, okay. So ako na yung Boy Abunda Look-alike. Kasi nagbigay na ng advice, na pagbutihin mo lang, galing na ito, gawin mo lang sa tama. Yes. Ganon. Love your passion. Ganon. Ito lang pero before anything else, Tito Boy, cut ko lang very quick yung ating usapan. No? So guys, sa mga audience natin, if you guys have question for Tito Boy, you can drop it on our comment box section para itanong natin diretso kay Tito Boy. Okay? Ayan. So, drop your question dyan. Mukhang mahaba na ang pila dito. Ang dami. Ayan. Hindi tayo makaka-first come, first serve dito. Ito, may question dito. Ano daw ang feeling nung nagkita daw po kay ni Tito Boy in person? Actually, parang namingi yung tenga ko. Kasi, nung nakabihis na ako, sinabihan na ako nung ni Tito Boy na nandiyan na si Tito Boy, sabi niya, gusto mo makita, puntahan natin sa kwarto. Pagpunta namin doon, naliligo si Tito Boy. Sabi niya, mamaya na lang daw doon sa venue. Kasi anniversary yun. Nandun na talaga. Parang nangihira yung mga nakakatugi mo. Di mo alam yung gagawin. Parang nanunuyo yung lalamunan mo. Kasi baka ma-disappoint. Ganun ba yung expect mo, di ba? Pero sabi ko, okay na to, sabi ko, nandito na ako, gawin ko na lang. Pero iba yung habang papalapit ako, nakikita mo na tumutulong luha ko. Di ko talaga alam na, oh my God, ito na si Tito Boy na to. Kasi yun lang yung talaga yung dream ko. Na, okay, ako na si Boy Abunda Look-alike pag
ma-meet ko na si Tito Boy. Pag may Yun. picture na kami ni Tito Boy. So At yun na. meron na kayong At picture. Di ba? Ang dami namin picture doon. Oo, yung nasa profile ko, yun lang yung nagustuhan ko talaga. Ayan. So may mga additional po dito no, na questions at mga comments no. From Iram sorry po, paano babasahin ito? Iram Vial. Ayan, Pambuhan. Yan talaga yung ano namin. Pambuhan. Yan talaga yung municipality namin. Doon kami nang galing. Yung roots namin galing doon. Yan yung lugar po ninyo Oo, sa Pambuhan, Samar. Northern Samar. Ilan sa mga Okay. taga Pambuhan and San Jose. Ngayon, nasa San Jose na ako eh. Hello po sa inyo. Magandang Ang layo. Yan. Tito Boy, kwentuhan mo naman kami. Kasi di ba, yung sumunod ka mo na project mo is yung with Catriona. With Catriona, oo. Ano naman ang story behind this? Yung story na, bigay din nila ng showtime Mhm. sa akin. Kahit pa paano yung mga nagbubook dyan sa mga staff. So, ang nangyari, hindi ko alam na si idol ko noong 2018, nag-Miss Universe, di ba? Mhm. Kaya, parang sinurpresa ako ni Derek Odi. Thank you so much kay Derek Odi pala. Dahil, sabi niya, meron kang kasamang beauty queen. Ang daming beauty queen. Sino doon? Oo, dami. Sabi ko, sino beauty queen? Sabi niya, basta doon na lang makikita mo. Oh my God, na-starstruck ako. Ang bait din pala niya sa personal. Mhm. Oo. Masaya Catriona. kasama. Ang saya ko ganun. na. As in talaga, sabi ko nung nagre-rehearse kami ng mga lines namin kasi yun commercial shoot yun eh. Oh, As in talaga, okay. hindi ako makapag-focus sa lines ko. sabi ng director, ano ka na lang, gawin mo na lang adlib Tito Boy. Kasi hindi ka makapag-focus. Ganyan lang yung usapan. Din nakikita. Very close, Oo, no? close lang talaga. Ang ganda talaga ni Ka. Catriona. Ang ganda, bait pang bata. And kung hindi ako nagkamali, international commercial to, no? Oo. Tama ba? Oo, sa ibang bansa nilabas 'yun. Wow. Na And commercial. sorry, inisip ko lang yung timeline. Was that before or after the pandemic na ito? Nangyari? Ngayon, nakatapos lang ng Ay, nito lang. Oo, katapos Bago lang lang. siya. Katapos lang ng Kalok-alike. Okay, 2024. 2024. Oo. So, recently lang talaga ito, no? After lang. Lahat ng racket ko after look-alike yun. Kalokalike na. Yan. Tapos after nun, dire-diretso na. Kasi ang Mm. dami ng brands na lumapit Oo. sa'yo, di ba? Hindi ako nagkakamali kung May saan mga sa may mga commercial shoot, mga business at paano. Yun yung maganda rin, no? Okay. Sige. And then, mabalik lang, atras lang tayo ng konti, no, Tito Boy. Kasi kung hindi ako nagkakamali, isa kayo sa naapektuhan dati ng bagyo. Tama ba? Oo. Anong bagyo ito? Yung pinakamalakas yun eh. Yolanda. Yolanda. Oo. Oo. Anong nangyari noon during the Yolanda period? As in wala talaga. As in wala. Buti na lang. That time kasi may jowa ako. Iba? Iba Parang, ang Tito Boy. parang naging malakas yung ano ko. Parang Mm. naging malakas yung sarili ko. Kahit breadwinner ako. Kasi siya talagang okay. So buti na lang that time, merong mga pumunta from Tabaco City na mga Chinese, mga half Chinese, half Filipino. Tapos that time kumakanta kami sa bar ng partner ko. So ang nangyari, sabi baka gusto niyo daw mag-work muna sa Tabaco City kasi wala kayong ilaw dito 3 months. 3 to 5 months walang ilaw yung Northern Samar after Yolanda. Kaya doon kami grinab namin kahit medyo mura lang yung Importante libre kami lahat. So yun yung naging hanap buhay ko. Oh, okay. And then, paano nangyari nun? Yung mga sumunod na linggo, buwan, kasi Yolanda kasi is one of the most parang destructive na typhoon during that time, di ba? Naging okay naman yung namin doon. Naging okay naman yung aming hanap buhay kasi yung ginagawa ko noon, nagpapadala naman ako linggo-linggo sa mother ko. And nandito na ba kayo noon nung Yolanda or nasa Nandun probinsya? sa probinsya. Probinsya. Sa Samar. Okay. Ayan. And then, kamusta naman ang family niyo po doon? That time okay naman kasi buhay pa nun yung nanay-tatay ko. Mm. Bali yung tatay ko kasi namatay yun mga 2021. Oh, Kasi 3 years na. okay. 3 years na yung tatay ko wala. Bali yung kasama ko na lang ngayon doon, ayan naka-flash. Yung nanay ko, tapos yung pamangking kong ampon, tapos yung kuya ko. Yung kuya ko kasi wala niyan dyan. Okay. Sige, and during this time ba, naabutan sila ng Yolanda? Or... Buti nga nandun ako. Magkakasama Hanggang kayo dito yung during tubig that time? yung bahay namin yan. Hanggang dito yung tubig niya. Talagang Oo. Kasi malapit yung bahay namin, malapit sa dagat. Disastrous. Ilang meters lang yung nakita sa TV ngayon. Ilang meters lang kami. Eh, paano kayo nun, after the Yolanda? Kasi syempre,
mahirap during the typhoon, of course, kasi kailangan mong ipaglaban yung buhay mo dyan during that time. Pero right after the Yolanda, challenge pa rin yun. Kasi, Yes, oo, naging challenge pa rin. Ang maganda kasi nabigyan kami ng more than 2 years sa trabaho, sa tabako. Kaya Okay. na-sustain ko yung nila nanay, kahit pa paano, na-sustain ko yun. Yun yung kasi hindi ako naghirap sa sa financial that time. Mhm. Kasi wala akong problema, may bahay kami, may pagkain kami. Yun yung kaganda ng Chinese doon. Okay, Sa so tabako. buti na lang. Meron talagang Merong trabaho sumalo sa that amin time. talaga. Okay. And then from that time, no, so paano kayo napunta ng Metro Manila? Pag ganun-ganun lang ako eh. Pabalik-balik lang Oo, kayo. oo. Okay. Napunta ko ng Manila, nag-break kasi kami ng jowa ko. Okay. Nag-break kami, kaya yun yung naging dahilan kung bakit bumalik ako ng Maynila. So, teka lang ha. Pasukin lang natin yung usapan na yan. Total, nabanggit mo na yung about sa jowa. Ano nangyari? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano pong nangyari sa relationship niyo Actually, na to? hindi kami yung naging partner na yung niligawan kami. Parang that time, kasi nag-meet kami niyan dito nung nasa TV5 pa si Kuya Willie, sa mga audition ng mga singers sa event. Tapos medyo natuwa siya sa ingay ko kasi maingay. Alam mo na, probinsyano, bakla. Bagong salta ako nung dito. Okay. 2010. Parang naingayan siya sa akin, pero natuwa siya. That time kasi mahilig ako magbasa ng novel. Nung nasa summer ako, sabi ko, sige, kasi meron ako nabasang novel na yung babae, pag meron sa kanya mag-offer na kape, na hindi alam na kasi coffee lover talaga. Yung black coffee, yung pure lang. Sabi ko, sige, pag meron sa akin mag-offer na doon sa Maynila na lalaki, na hindi, parang doon ako ma-in love. Okay. Parang siya naman, audition kami noon. Wala ako nun 70 pesos lang pera ko. Doon ako mauwi sa Sampaloc sa ate ko. So, ang nangyari, nag-audition ako kasi yung parang couple moves lang ba? So, yun na, natuwa naman yung natuwa naman ako, natuwa yung ate ko na nag-pursige ako mag-audition. Tapos, ang nangyari, yun, doon na, sabi naman ng doon, sa holding area, sige, muna kayo, mag-lunch muna kayo, balik kayo mga 1 p.m. 1 p.m. Kaya ako naman sana ako magla-lunch, umupo ako sa karinderya kasi sabi ko, binibilang ko yung tagpipiso kong pera. Tapos lumapit siya, sabi niya sa akin, "Hi, Louie, parang pumunta ka na ng Dasma," sabi niya. Sabi, parang ka na doon sa iyo. Sabi ko, hindi pa ako napupunta ng Dasma. Sabi niya, kulot-kulot di ba dati yung buhok? Sabi ko, hindi Sabi ko, baka hindi ako yun. Tapos sabi niya, ayaw mo ba kumain? Sabi ko, ayoko. Hindi ko nagsasabi na wala akong pera. Wala akong pera. Sabi niya, hindi nga, gusto mo kasi kakain ako. Sabi niya, hindi talaga ako. Sabi ko, okay lang ako, busog ako. Pagbalik niya may kape para sa akin. So doon ako na-inlove. Iba rin. Doon ako na-inlove. Parang na-twinkle-twinkle talaga yung paningin ko. Sabi ko, asin talaga. Sabi ko, paano mo nalaman nagkakape mo? Wala. Sabi niya, naisipan ko lang. Wow. Tapos, yun na, that time, after how many days, umuwi siya taga-Dasma siya. Tapos, nagkaroon ng problema sa bahay nila. Nagpaalam siya sa akin kung pwede daw muna sa akin tumuloy. So, yung pinatuloy ko muna. Oh, okay. So, hindi ko alam na magkaka-developan kami ng gano'n. Wow. Iba ang tito mo eh. Oo. Kasi hindi ko alam, parang naging close na rin siya sa akin. Pero actually talaga, nung maghiwalay kami pagkatapos ng audition, kinis ko siya dito. Good luck. Nang bumaba, good. Thank you kiss lang yon. Okay. Kasi nilibre niya ako ng pamasahe. Diba? Tapos kape. After kasi ng audition din, kumain pa kami noon sa karinderya kasi gutom na gutom talaga siya. Pati ako, kumain na lang din ako. Napakain tuloy, Oo. no? Tapos yun na, yung pumunta siya sa amin, unang gabi talaga, hindi siya matutulog pag hindi daw ako katabi. Wow! So na-shock ako kasi may tsura siya. May tsura siya talaga, tsaka maputi siya ang tangkad niya. Ang ganda ng Tito Boy, di ba? Feeling ko ng babae ako. Yung picture namin, yan yung last namin na picture. 2016 yan. Ano nangyari? Teka muna, gano'n muna kayo katagal? Gano'n muna kayo katagal? 6 years kami. 6 years kayo, live-in nito, di ba? Tama ba ako? Nagsama kami. Okay, sige. Ano nangyari? Yung nangyari, hindi naman maiwasan yun. Parang, actually, aminin ko naman, parang naging mataas yung pride ko. Oh, may third okay. party kahit pa paano. May third party. I may third see. party. Okay. So, alam mo na, kung mayaman yung Tito Boy na totoo, kabaliktaran ako.
So yun, financial yung problema kung bakit I nagkaroon ng third see. party. Okay. So, ano ba talaga nagkakaproblema Oo. sa pera? no? Pero actually, that time talaga ayaw naman niya. Mhm. Ako lang talaga nag-decide. Pero kasi, ang sakit kasi nun eh. Mm. Ang sakit na yung 6 years parang pinagbalit lang sa halaga. I see. Diba? Kumain kayo Oo. sa isang kaldero, kumain kayo ng panis na kanin, panis na pagkain, Mhm. diba? Sinuong nyo yung bawat problema. Aha. Paano ka Diba? nag-move on noon, Tito Boy? Siyempre, medyo Ang 6 tagal years kong yan nakag-move on. Oo. Oo, maraming salamat sa aking friend si Ma'am MJ. Ma'am MJ A. Caparis. Aha. Siya yung naging, sabi niya, mag-work ka dito sa akin. Mm. Kinuha niya ako bilang performer sa bazaar sa Laguna, sa Binyan. Okay. So, hindi pa rin yan. Tapos that time, pumasok ako ng library Malati. Dito sa Malate. Kaya parang Okay, nalibang okay. ako, pumasok ako ng Bulalo Fiesta, Palawan, mga Mhm. comedy bars. Nilibang ko talaga yung sarili ko, pero wala. Pag after talaga ng work, babalik Babalik at talaga. babalik, no? 3 years bago ko naka-move on. Wow. Kamusta ka naman ngayon, Tito Boy? Okay naman. Ito, dalaga pa rin. Kung eto, random question lang. Kung Ah. ang long time na Tito Boy ay may bong, Ah. si Tito Boy ba may love life ngayon? Wala akong love life. Oh, I see. Ano ba hinahanap ko sa isang magiging partner mo? Gusto ko mag-stay. Wow. After, until his last breath. Oh. Kasi ngayon hindi na ako, dati kasi may standard talaga ako. Kahit pangit lang ako, may standard ako. So tapos na ako mag-jowa na may tsura, na na maporma. No, yung hinanap ko kasi dati, mabangong kilikili. Mabango yung kilikili. So, ang nangyari ngayon, hindi na yun sa akin, gusto ko na lang yung mag-stay. Tapos love ako. Stay. Wow. Yung kahit on and off, sabi niya, sa Facebook man or sa real life, yung tipong hindi kayo tatago. Companionship, Oo. no? Kasi lalo na magpa-40 na ako, Mm-mm. kailangan formality na tayo. Yes. Meron naman ngayon mga nag-chat-chat, paano ako ngayon? Mini-mini mo. Sana all may Mini-mini mo. options. Actually, yung isa ngayon nanonood, dilo sa'yo. Ay, hello. Nasa trabaho siya. Kasi alam niyo, pupunta ako dito. Wow. Ayan, hello po sa inyo. Gandang Oo, gabi po. sana nga ikaw na. Wow. Ay, di ba? Ito, may question po si Josh Alfred, no? One of our viewers. At maraming po salamat sa pa-star. Ayan, salamat po sa nagtulog ng star. Ayan, kung kayo daw pong tatanungin, sex or chocolate? Pwede ba yun? Pwede po yan. Actually, bawal ako sa chocolate, so alam mo lang tanong. Diba nga? Ayan, tingnan natin. Tito Boy from Kael Anyegos. Tito Boy, fast talk nyo nga po si David po. Teka lang. Wait lang naman. Kinakabahan na si David. Yan, Candy Cotton. Hello, magandang gabi po sa inyo. Good evening. Yes. Yan, Rachel Soriano. Good evening po everyone. Ay, nandiyan yung best friend ko. Yung best friend ko, Oh. si Elmer Sorio, ang teacher. Hello. Hello bestie. po. Ayan, magandang gabi po sa Yan. inyo. Ayan. Direk Rodel, una mo bang minahal ang singing bago hosting? Sino ang inspiration mo sa pag-awit? This is a good question. Yes. Kasi ba usually ang mga singer, merong Oo. idol yan eh. Oo. Yan, kayo po ba? Actually, mas minahal ko yung singing hanggang Until ngayon. now. Oo, kasi Aha. yan yung naging source of income ko talaga. Wow. Since buong high school hanggang college, yet Mm-mm. paano. Huminto lang ako nung nagkaroon ako ng title na champion. Nakatatlong champion ako eh. Doon lang Yun. sa amin naman. Oo. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-audition Mm. sa tawag ng tanghalan, kaso nga lang nag-close. Nag-close. Actually, may Oo. skid ako pero nag-close. Ay, sayang, May no? skid na ako nun. Ito yung mga Nag-close. bandang 2023, 24, Oo. ganyan. Hindi, ano yun? Before pa. Before pa? Oo, nung nag-close ng parang pyesa. Kasi, kailan ba yun? Mga after na ata ng ng pandemic. Tama Oo, ba? after na pandemic. 2022, Yung 21, ganon. ganyan. May skid Oo. na ako nun, kaso nga lang nag-close na talaga. Ayan, may question pa si Direk Rodel. Ano sabi Ano ni daw Direk? pong mga challenges na na-encounter ninyo in life, struggles perhaps, nung naging impersonator po kayo? Sa costume. Costume. Mm. Ay, kasi totoo, magastos. Magastos no? si Tito Boy. Kasi ang hirap, sa itsura madali lang eh, sa damit. Yes. Kasi kahit paano yung mga nagiging comment pa rin sa akin ngayon na yung sa costume. Mhm. Oo. Kasi ako naman, hindi naman tayo nakafocus ngayon sa talaga magiging daily life mo na lang yun eh. Yes. Oo. Siyempre may trabaho din tayo kahit paano. So pag meron, doon ako nahihirapan pag may racket.
Oo. Buti nga ngayon, yung mga racket na iba, tinatanong ko na sa akin ba yung damit o sa inyo? Sa inyo, oo. Nagiging mautak na ako ngayon. Yes. Actually, totoo Kasi yan. ang hirap pag sa akin pa yung damit. Oo, hahanap ka ng Mm-mm. damit na... Kasi syempre, hello, Tito Boy yung Oo. ginagaya mo. So, kailangan mong i-level yung Mm-mm. outfits, di ba? Mm-mm. So, maliban po sa outfits, meron pa bang ibang struggles or anything sa being an impersonator in general siguro? Siguro sa bilis ng catch up ni Tito Boy. Ay, actually, ang bilis, Talino, no? di ba? Oo. Oo. At dire-diretso, Oo. di ba? Dire-diretso siya. Kailangan din maging matalino kasi Oo. syempre, kailangan mong pantayan yung Correct. wittiness ni Tito Boy. Pag Tito Boy Tapos, kasi... yung nagiging challenge pa sa akin yung hindi pa ako masyadong formal sa social media. Mm-mm. Which is yun talaga yung mga best advice Mhm. nila. Kasi yung Yes. ginagaya ko daw, ginagalang. Mm-mm. So ako minsan may kalukuhan pa ako sa social media. Kaso Napopost comedian pa. kayo Oo. di ba? Yun nga, sabi ko, hindi nga ako talaga may comedian akong halo, sabi Yes. ko. So medyo nagko-conflict Oo, nagka-clash. may nagko-conflict. Sabi ko, saan ba ako? Tapos, pag formal na mga post mo, kulang likes. Di ba? Correct. Pero pag puro kalukuhan, ang dami, di Ang ba? dami. Oo nga, Oo. no, ganyan ang social media natin right now. Eh. Mm-mm. Yan. Dito pa may nabalitaan ako. Tumakbo daw kayong vice governor dati. Oo. Ano nangyari doon? Oo, actually, talaga, ano ko na yon kasi may hugot ako during pandemic kasi Mm. hindi ko alam kung as in politika talaga or kalaban ako. Okay. Kasi ako talaga, first come, first serve ako pagdating sa kumukuha sa akin. So, Uh-uh. may mga kumuha sa akin na kalaban Mhm. ng administrasyon Mm-mm. dun sa amin. So, first come, first serve ako. Kahit maliit lang TF, dun ako. Pag first come. So, Okay. dun ako. So, ang nangyari, parang nagiging tatak na dun na pag doon ka nag-perform, doon ka na-support. Mhm. Yun yung nagiging tatak doon sa amin. Oh, So, okay. Pagdating ng pandemic, parang, kasi kahit naman, kilala ko dun sa amin eh. Mm-mm. So, ang nagano doon, so, ito na, ganito siya. So, pagdating sa mga relief goods, minsan wala kami. Actually, yung Yolanda, wala kami natanggap. Oo. Ah? Bagsak na bagsak ang bahay namin. Oh. Ano talaga? lang natanggap namin bigas, tapos, nagkaroon pa ng komplikasyon nung nagkaroon pa ng komplikasyon issue. sa kapitan. Oo. Kasi pinost ko yung dati eh. Kasi Oo. not normal kasi yung amoy ng bigas that time. Oh. Kasi baka nabasa or whatever. Ganun ba? Hindi ko alam Ano kung yan? sinasadya sa amin ibigay. Kasi kaming compound lang doon eh. Kasi yung compound na yun, tabi-tabi kami kapatid ko. Mm-mm. Ayun lang. Oo. Oo. After yun ang eh. So, ang Mhm. nangyari, tumakbo ako. Kasi, ang dami kong experience na ang hirap ko nakapasok sa scholar, Mm-mm. di ba? Tapos, ang hirap pag lumapit ka doon, kasi kami, hindi naman kami mayaman eh. Mm-mm. Malakas lang yung loob ko lumapit, humingi ng tulong sa politiko. Kasi, which is sila talaga yung dapat mong lapitan in terms of Yes. financial. Correct. Di ba? Aha. Kahit magsabi ka ng totoo, yung pabalik-balikin ka, bibigyan ka lang 50, Mm-mm. di ba, 100. Pero pag gumuratsa sila, ang daming pera. Yes. Yung nagiliparan na pera. Correct. Totoo yan. Pero pag lapitan mo yan, minsan sasabihin pa, nandyan yung tsinelas at saka pero sasabihin wala. Wala Kaya, sila. Yun yung Oo. naging hugot ko kasi sabi ko that time, wala akong naririnig na tumatakbo. Mm-mm. Ganito daw, ay wala na street yung nito, ganito na. So, naging seryoso ako, sabi ko tatakbo ako. Pero actually, hindi dapat vice gov yun. Board Mm. member lang dapat. Board member. Paano ka napunta ng vice gov? Naku, kinuha naman ako ng mga oposisyon. Kinuha ko ng mga Okay. oposisyon. So, ang nangyari, mahaba yung usapan. Pagdating doon, syempre kung matalino sila, mas matalino naman ako. Hello, Tito Boy. Di ba? Marunong tayo mag-psycho sa dami ng tao natin na encounter sa trabaho ko. Alam ko kung niloloko mo lang ako, kung Correct. di ba? Oo. Kung Chika-chika ano, totoo ka sa lang. akin. Ganon. God knows talaga pag alam ni God talaga na totoo yung ginagawa mo. Gagawa ng way ng gagawa ng way. Mm. Kaya tumakbo ako noon, vice group, independent ako. Wow. Oo. And paano Pero di ako natakot noon. diba? Parang ang lalaki ng mga kalaban mo. Ang nung lalaki time talaga na yun, kalaban ko, attorney. Pero sa bagay, teacher ka Oo. naman. Pero diba? seryoso ako noon, nakipag-debating ako, 2 beses nag-debate kami. Kami lang 2 umattend yung nanalo ngayon, na vice group. Kami lang 2 umattend. Kami lang nga sumasali Face sa to debate. face talaga, dalawa lang Oo, kayo. may mga no? nagtatanong dyan kasi Oo. ganun, di ba, yung forum. Yes. As in talaga. Oo. Seryoso talaga pagtakbo ko nun. Mhm. Kasi tanggap ko naman, sabi ko kasi wala akong ganun. Mm-mm. Di ba? Kasi sabi ko, okay lang, at least ako, sabi ko, tuloy ko lang to. Laban lang. Ang pinagdasal ko lang nun, dapat mabuhay lang ako.
Yun lang. Kasi Oo. ano eh, malaking tulong din yung pagtakbo ko. Oo. Kahit pa paano kasi sabi ko, option na lang ako. Yes. Di man ako manalo, option ako. Mhm. Ipapakita ko na kahit wala akong kayamanan, no, importante, pag desidido ka sa isang plano mo, nakikita naman tao. Pero kahit pa paano may boto ako, 5,000 plus. Yes. Marami yun, First timer ko yun. Actually, Oo. 5 kami Mm. 5 kami. So, 100,000 plus yung isang doon. Yes. Yung isang botante sa aming So, ang nangyari, kahit man sabi ng ibang mga grabe talaga yung tapang mo, no? Laban lang. Laban Ano ba? lang. Diba? Pero tanggap ko yun naman. Ang gusto ko lang ipakita kasi may mga tao naman doon na most capable naman than me, pero Yes. natatakot sila. Correct. Kasi may mga dapat isaalang-alang sila. Mm-mm. Ako wala eh. Ah. Eto ako, freelance ako. Ang tapang mo, ha? Oo, freelance ako. Basta pinagdasal ko lang nung kay God, sabi ko talaga, before ako nag-file, sabi ko, basta alam mo God yung plano ko. Sabi ko, hindi ako namimera kasi meron doon. Mhm. May mga, di ba, kahit sa may mga tumatakbo Yes. para lang sa pera, di ba? Totoo. Ako hindi. Yan. Pagdating nga dito, hindi ako nakahingi ng financial support. As in talaga, diniretso ko na lang nun. Mhm. Nangyari. Ilaban lang, no? Nilaban ko lang, sabi ang ko goal kasi, lang talaga is nilaban ko lang. Kaya nga, sabi ko, kahit hindi ako magkaroon ng sapat na boto, dapat maging tatak ito sa isip ng mga taga doon sa amin. Yes. Na hindi lang yung tatakbo millionaire, hindi lang tatakbo yung mga kasapi nila, hindi lang tatakbo yung anak ng politiko, di ba? Tapat na Kaya mo. servisyo, di ba? As long as na kaya mo. Yes, Mm. totoo. At ano yun Kasi- it's like a big jump for you. Ang kagandahan kasi, ako kasi ang dami kong experience, lalo na mahirap kami. Mhm. Kaya alam mo talaga yung ano yung totoong kailangan ng tao. Yes. Kasi Kasi ikaw mismo, Oo. na-experience mo Yes. siya, di ba? daming problema doon. Ay, wala na magsalita. pero wala na akong planong pumasok. Bakit naman? Kasi sabi ko parang yung iba naman. Try naman ang iba. Oo, yung iba naman. Okay. Sige, tignan nga natin. Marami pa daw comments sa comment section natin. So, ayan. Patanong kung uuwi siya sa fiesta ng pambuhay. Tinatanong ko kung makakauwi daw pa kayo ng summer. Yung yung patron saint, hindi ka pwede magsabi. Okay. Kasi siya, parang sagrado siya talaga. Oo. Pag magsabi ka na uwi ka, tapos di ka uwi, magkakasakit ka, gano'n. Oo. So, Ganun yung mga doon sa amin, mga fiesta eh. so sasabihin niyo po bang uuwi kayo or hindi? No comment po Pero muna. birthday yan ng nanay ko Birthday ng mama Oo, mo. June Ayan. 24. Advance happy birthday po, Oo. Mami. Ayan. Ayan. Yan. Tito Boy, fast talk po tayo. Tanong po ni Mami Ray, happiest or chocolate? Happiest or chocolate? Parang sige, kasi wala naman dito yung isang word, sige mag-chocolate na lang pula. Chocolate tayo, okay. At saka, sorry, Pete, balik ka ng konti. Meron pa atang follow-up si question Kung may mahiwagang salamin daw po in front of you, ano daw ang sasabihin mo sa kanya? So, actually, parang ganito yung question ko dapat Kung halimbawa, nakikita mo ngayon yung sarili mo, yung 10 years old younger of you, anong advice yung gusto mong sabihin sa kanya right now? Kung nakikita ko sa aking harapan ngayon ang may wagang salamin, yung Tito Boy na 10 years old pa lang, no? Dapat hindi tumigil sa pag-aaral. Kasi ang hirap. Mhm. Ang hirap maging working student. Naranasan ko mag-aral sa ilalim ng street light. Wala kaming ilaw. Mhm. Naranasan kang lumapit sa mga tao para lang makabili ng project. Ang daming tao. Kilala nila yun. Kaya alam mo, Mhm. hindi mo man tinatanong, ang tagal ko nakatapos ng college, 10 years ako buo. 10 years ako buo. Kaya kung nandyan yung Tito Boy, na 10 years old, dapat hindi ka huminto. Mhm. Kasi gusto ko dati talaga makatapos ako. College. So, yung ginagawa ko dati, pupunta ng Manila, nag-iipon, tapos babalik naman. Mhm. Pero siguro, kung nagtuloy-tuloy ako, hindi ako ganito ngayon. Teacher lang ako dapat. Mhm. Pero, yun yung gusto ko dati kasi, yung pangarap ng dati ng magulang ko, sa 7 kami dapat may makatapos. Mhm.
So ako yung bunso, natupad ko. Pero isang taon, nawala naman yung tatay ko. Actually, ang ganda ng, akala ko dati ako lang nag-idol kay Tito Boy. Pati pala yung tatay ko. Doon ko nalaman nung nakita kasi nung sumali na ako ng nung Kalok Alive, doon na sinasabi dati ng ko na, idol din niya ni tatay si sabi ng kapatid ko. Doon ko na nalaman. Kaya, ang hirap kaya sa mga bata ngayon, no? Lalong-lalo na kung nandyan pa may nagpapaaral sa inyo. Grabe. Tapos maging mabait. Yes. Alam nyo ba na ang hirap maging working student na walang laman yung tiyan, mag-exam ka. Diba? Papasok pa, magbibigay na ng grades, magmamakaawa ka sa teacher mo, ipasa ka lang. Diba? Yung mga teachers na nakakaintindi, bibigyan ka ng chance, pero yung hindi, idadrop ka. Kaya yung naging ko dati nung college ako, actually, medyo may otak naman ako nung college. Nung parang bumagsak yung sarili ko doon nung nagkaroon ako ng isang 5. Na which is, pinakiusapan ko yung professor ko pa dati na baka may paraan pa kasi scholar ako that time. Tapos may financial akong scholar from other country. Hindi talaga nawalan. Kasi magpapakita ka doon ng grades eh. Pag may 5 ka, wala ka ng scholar na financial. Ay, yun. Kaya, yun yung gusto ko kung nandito ngayon yung actually, Nunoy talaga yung nickname ko sa totoong buhay. So, kung nandyan yung Nunoy ngayon, dapat diretso. Tuloy lang ang laban. Ang dami kong nasayang taon. Kasi nung nag-jowa ako, 6 years din yan, huminto ako. Diba? Nung nag-work ako dito nung Maynila. Pero thankful pa rin ako kasi ang tapang. Ang tapang ko pala. Totoo po yan, no? Hindi ko nakikita na matapang ako, pero yung ibang tao nagsasabi, grabe ang tapang mo. Ang tatag mo sa buhay. Itong kamay ko, actually second life ko na to. Dahil lang to sa barkada. Kaya medyo nag-less ako ng barkada nung na-aksidente ako nito. Kasi ni isa walang tumulong, walang dumalaw sa ospital. Kaya lesson learned sa akin. Naging matulungin ka sa barkada mo, financial pag ikaw nawala. Diba? Tipong hanggang kumusta lang. Uy, kumusta ka? Anong nangyari sa'yo? Lately lang may nangyari sa akin. Pero walang man lang nagpatuloy kahit isa. Walang nagpatuloy. So, sabi ko, time na talaga to na maging ako. Maging adjust. Kaya sabi ko, tapang ko pala sa buhay. Tsaka, naniniwala ko doon na once na may plano, once na may duty ka pa sa mundo, bubuhayin ka talaga ng Panginoon. Amen. Totoo yan. Kaya sabi ko, grabe. Grabe din yung mga pinagdaanan mo sa buhay. And yun yung magbibigay sa iyo ng right now eh. Pundasyon mo yun eh, 'di ba? Eh kung dati nakakaya mo na alam mo yun, yung naitawid mo yung hirap na yun. Pero tingnan niyo po right now, 'di ba? On the brighter side, lumaban tayo eh. And ngayon ito na yung mga blessings eh. Ang ganda eh. Oo. 'Di ba? Maging lang. Kasi may mga nakikita pa rin akong performer na hindi pa nga kilala, wala pa nga pangalan. Parang ang taas ng trend sa sarili. Ako hindi ako ganun eh. Actually, yung iba parang ayoko pa nga magsalamin ganito pag lumalakad ako. Na para hindi ako, kasi normal ako talaga. Ngayon lang ako dito nagsusot pag may mga ganitong akong event. Pag may mga meeting ako, saka lang talaga ako nag-aayos. Pero yung normal ko, wala. Dugyot talaga ako tignan. Grabe naman. Dugyot talaga ako tignan. Oo, as in talaga. Nagulat ka kanina sa boarding house. Like, tinitignan nila ako kasi nakabihis. Kasi may lakad yata. Kaya sabi ko, grabe, ang tapang talaga. Ang tapang talaga ng taong to. Ayan, totoo yan, no? So, para sa mga viewers po natin, no, huwag nating sayangin yung chance. Lalo na if you have kung meron kang pagkakataon, di ba? Kasi hindi natin alam yung mga ibang tao, they really wanted to complete it as early as possible, di ba? Alam mo kung kailan ako nag-graduate ng college? 2022. Recently lang, no? Doon lang ako. Kasi pa ako eh. Isa pang semester. Ayan. Hindi pa ako matindyan ng
Kasi kinuha ko na agad diploma po, lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho that time. Hindi na ako matin ng graduation. Graduation, right? So, Kasi wala na sa akin yan, graduate na ako. Yes. Sabi ko, okay na sa akin, hawak ko na diploma ko noon eh. Correct. Ang mahalaga may papel ka, Oo. di ba? Wala sa akin yun. May degree ka, Yun, kumbaga. yun yung kagandahan. Ang kagandahan kasi, kung dumaan ka talaga sa hirap, mas magiging humble ka pa Yes. kung meron ka. Exactly. At alam mo personally kung Mm-mm. ano ang kailangan ng tao. Di ba? Maganda rin naman yung naging ambag ng boyfriend ko eh. Mm. Kahit pa paano, si Tisoy. Kasi dati talaga hindi ako mahilig mag-care sa family. Pag nandito ako, Mhm. siya sa akin yung nagpamulat nun. Kasi love niya talaga family niya. Wow. Kaya doon ko nakuha yung attitude na yun hanggang ngayon. Na Mhm. whatever happens, wag mo pabayaan pamilya mo, lalo na magulang mo. Yes. Totoo. Kaya minsan pag namimiss ko, uuwi ako niyan. Mhm. Kaya nga, kararating ko lang, ilang buwan pa lang ako dito. Oh. Kasi umuwi ako ng summer last year. Yes. Kasi nagkasakit yung mother ko. Totoo naman yan eh. Mm. Kasi kung at the end of the day, yung pamilya mo pa rin ang kasama mo, di ba? Oo. Yan. And, Tito Boy, sorry, if okay lang i-ask, ano pong nangyari dun sa accident ninyo? Ito, na kuryente to. Oh, Kasi alam mo na, okay. alam mo yung mga bakla, hindi naman ako umiinom ng alak. Kanta-kanta lang ako tapos pulutan. Mhm. So, ang nangyari, that time, inano ako na, ako daw yung gumalaw ng cellphone, ako daw yung nagtago. Kasi that time, ako lang naman yung mahirap sa magkakaibigan. Ako yung hindi marunong mag-cellphone. Mhm. Kasi nagka-cellphone ako, college na eh. Mhm. Yung cellphone na yun dati, lapang naman, may nagtago palang iba. Tapos, ako kasi, umuwi na ako ng bahay. Mhm. Pero di naman ako nagdala. Tapos, Mhm. ang nangyari nung pinuntahan ako doon, nung may-ari kong, actual friend ko rin ba? Tapos, ang nangyari doon, pumunta, tapos, kailangan daw, hanapin daw yung cellphone kasi ganito, sa mahal daw yun, more than 10,000 daw yun. So, ang nangyari, pumunta ako doon, since ako naman, alam ko sa sarili ko na hindi ko kinuha yun, pati mga basurahan, hinanap ko, kinalkal ko talaga. Pag ganun ko, grounded pala. Aray. Dumikit ito oo. sa planchado. Mm-mm. Sa planchado na yung, yung stainless na dingding. Mhm. Yung pagkakatakip pala hindi nasugatan na ganun. Aray ko. Akala ko nga Oo. na yung putol lahat. Mhm. So yun yung naging ko. Yun yung naging ko dyan na something, yung friendship talaga hanggang doon lang. Mhm. Alam mo, Pero yan may mga friend ako ngayon May mga friend ako ngayon na mga kailan lang tuloy na sila talaga yung totoo. Yes. Yung mga datihan wala. Mm-mm. As in talaga. Alam mo, dyan mo malalaman kasi Oo. talaga kung sino yung mag-i-stay. Meron sa datihan Diba? naman mga selected lang. Mhm. Yung large number of friends mo, may lang 2, may 3. Correct. Totoo yan. Ganon. Mas okay na yung mas kakaunti yung circle of friends mo, Oo. di ba? Basta alam mong totoo sila. Ngayon, pili na lang yung ko siguro nga, mabibilang lang. Wala nang 10 masyado. Mhm. Wala Correct. nang 10. Kasi Yan. sabi ko na-measured na ako ng panahon eh. Correct. Napanday na ng Kasi, panahon. Pag nami-measured ka pa pala, doon mo nalalaman kung sino yung totoo. Correct. Totoo yan. Kapag, pag pinanday ng Oo. panahon, doon mo talaga malalaman kung sino yung mag-stay. Oo. Yan yung sasabi na kahit na 2 or 3 lang yung maiwan sa circle of friends mo, pero alam mong totoo sila. Correct. At Oo. maasahan mo kapag yung mga panahon ng Oo. kailangan talaga. May friend ka ako na malayo, nasa Amerika. Mhm. Taga doon din sa amin. Pero pag mga kailangan ko na talaga ng help, Mhm. siya yung last option ko. Yun. Pero hanggat kaya ko talaga, hindi ako lumalapit sa kanya. Alam mo, totoo yan. Meron tayong mga kaibigan na ganyan, no? Yung minsan Oo. lang kayong mag-usap. Mm. Pero pag nag-usap kayo, parang napagkwentuhan nyo na lahat, no? Ayan. Sige. Kamustahan sa chat, gano'n na lang. Correct, Habang nasa totoo. malayo siya. Oh, pero alam mong totoo pa rin siya at nandyan siya, di ba? At ramdam mo siya. Ayan. Sige, Tito Boy, tignan natin. Marami daw nasa comment right now eh. From Philinvest. Wow! Philinvest Land by Maya San Juan. Ay, wow daw ang comments po ni Philinvest. And Carl Gabi Balmores, Tito Boy, isang tawa nga naman dyan. O, di ba? Ayan. From Mami Ray, nung nagkita po kayo ni Tito Boy, may binigay siya sa'yo na pwedeng gamitin para sa mga rackets mo? Meron daw po ba? Meron naman. Aha. Sabi niya sa akin, always pray and love your nanay always. Oh, yes. Totoo. Yan yung sabi niya sa akin. Aha. Gamitin mo lang yung pag-impersonate sa tama. Correct. Sabi niya. Ang Love, ganda. and love your Aha. work. Yes. Kaya sa kanya ko yun na
magtrabaho ka hindi lang sa pera. Dapat makapagpasaya. Yes. Totoo. Kay Tito Boy. Wow. Napakaganda nun. Oo. Kaya nga na-amaze din siya na may nanay pa ako. Yes. Sabi niya, same din pala tayo. Yes. Ang ganda nun, no? You use your talent hindi para magnakaw. Correct. Oo. Hindi para gumawa ng masama, pero para ibalik mo sa tao. Mm-mm. 'Di ba? Makapagpasaya tayo ng tao. Ayan. Mm-mm. I love you, Tito Boy from Ewan Ko Bahala Ka. Kalok-alak ni Petit. Ay, oo nga. Daily winner yan. Hello po. Nasa Zamboanga siya. Yan. Kasama ko po siya sa Kalok-alike. Ayan. Yan. May tanong ko si Direk. What was the lowest point of your life? Pag may nawawala sa pamilya. Mhm. Kasi yung last na nawala sa amin, yung tatay ko, bagsak na bagsak ako. 1 taon hindi ako nagtrabaho. Mhm. Bagsak na bagsak ako, di ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi yung pangarap mo, nawala na lang pero di mo pa natupad. Yes. Kaya ngayon yung pangarap ko, sa nanay ko may picture kami, di ba? Mhm. Yung may bahay. Yun yung pangarap ko. Bago siya mawala mapagtayuan ng bahay. Yan yung bahay namin ngayon. Mhm. Pero kahit pa paano, nalagyan na yun ng ano. Yan yung bahay namin. Yung pangarap ko bago siya mawala, makapagpatayo ng bahay. Mhm. Kasi yan yung pangarap niya eh. Mhm. Yung makapira sa bato na bahay. Yes. Kasi to be honest, parang naging no permanent address kami. Mhm. Bakit Naging- ano nangyari? Naging no permanent address kami kasi nung isinilang ako, namulatan ko na si tatay. Yung tatay ko carpentero yun. Foreman pa yun, pero wala kami sariling bahay. Okay. So, kasi hindi mo naman maiwasan natin yung malaking Maynila, Mhm. mga babaero, kung saan napupunta, di ba? Mhm. So, ang nangyari, squatter yung bahay namin. Yun na namulatan ko hanggang grade 4. So, pagkatapos ng grade 4, pumunta kami sa Pambuan, yung nasabi kanina, kasi doon talaga si tatay. Doon kami tumira, 1 taon mahigit. Mhm. Tapos pumunta na naman kami sa bayan, tapos lumipat na naman kami. Ah, NPA nga, no okay. permanent No address. permanent address. Oo. Okay. Kaya nga maguguluhan kami sa iba. Sabihin, ay, taga dito yan, sa Qatar ba, taga dito sa Pambuan. San Jose. Pero ngayon, San Jose kami. Sana si kayo Yung bahay namin doon, lupa namin yun na binili ng jowa ko. Wow. Nung nag-break kami, binigyan niya sa akin. Para di ko na daw siya kulitin. Well, at mabait least- naman yun kahit mabait. papaano. Oo, yeah. And even though it's true, totoo naman yun. Pag may nawawala sa pamilya talaga, it's really something that will pull you down, di ba? And, Lalo na magulang, grabe talaga. Mhm. Kasi that time kasi nag-work ako ng biliran, comedian. One month ako doon. Tapos, nung umalis ako si tatay, malakas pa. Di ko alam pagbalik ko bedridden na. Yun lang. Hindi ko alam kung sino sisisihin. Mhm. Kasi iniwan ko naman malakas pa. Mhm. Nakapaglakad pa yun. Mhm. Hindi ko alam kasi, yan din yung ng broken family. Mhm. Parang sintomas. Mhm. Pero na ayun yan yung last picture namin. Pero na yung pangarap ko na itira sila pareha sa bahay ko. Ako lang yung nakagawa nun Mhm. sa magkakapatid namin. Mhm. Nagawa ko yung bago siya mawala. Yan siya, 83 nang nawala. 83 years old. 83. Sabi ko kahit ganun na lang yung edad ko. Kasi mga lahi sila ng 100 plus. Mga sinaunang tao kasi. Yung Mahaba ang yung buhay lola ko na. nga namatay 118 edad eh. Gusto mo ganun edad mo? Pero malakas yun ha. Malakas. Ay, nako. Oo. Alam mo, yung lolo ko kasi, nasa around, actually, anniversary nung lolo ko, that anniversary ng lolo ko nung nakaraan, ayan, nasa around 90s na din siya noon nung nawala. And, ayun, it's really, lahi din ng mga mahahaba ang tenga. Sabi nila yun, kapag mahaba daw ang tenga, mahaba ang buhay. Naniniwala ba kayo doon, Tito Boy? Para maiksi. Okay. Sige. May mga comments pa dito, Tito Boy. No? From Ewan Ko Bahala Ka. Laban lang, Tito Boy. Ikaw pa, strong na tao ka. Kaya mo yan. Laban lang. Sikat ka rin. Sikat na po siya. Kilala na po siya. Parang ayoko marinig yan. Kilala na kayo, Tito Boy. Diyos ko. Kasi yung naging dream ko lang talaga, mamit ko lang si Tito Boy. Okay na. Parang, okay, achieve ko na. Kasi na-judge na ako sa Kalok-alike, tapos na-meet ko pa. Yan lang yung mga ko dati. Di ba? Yung gusto ko pa, meron pa akong isa. Gusto ko maging kamukha si Angel Oxino.
Aabangan ko yan. Tito Boy. Kailangan mo abangan ko Next yan. ka look alike. Next season naman, no? Angel Locsin. Hindi, idol ka si Angel. Tsaka Yan. si Chrissy natural. Very ano, Si no? Madam Chris. Oh, Yes. yung pa yung gusto ko ma-meet. Si Chris Chris. Aquino. Oo. Mm. Gusto ko yung parang magpapasto kami. Pasok mo siya, Kasi no? idol ko siya dati sa The Bus. Sa The Bus pa sila ni Tito Boy, Correct. dalawa. Oo nga, partner pala sila dati, no? Ayan. Gusto ko din niya ma-meet si Madam Chris. Ayan. Sending big hugs po to Tito Boy from Mommy Ray. Ayan. Thank you so much. Ewan ko, bahala ka. I love you din sa inyong dalawa and God bless po to your show. Ayan. Pero, Maraming salamat Alam mo kung po. bakit ang love na love ko na mimiss yung tatay ko? Kasi Mm-mm. bibihira sa isang bakla na love ka ng tatay mo. Mm. Hindi ako nakaranas ng bugbog doon ever since na bakla. ako. Wow. Mhm. Oo. And that's a good thing, di Ang ba? kagandahan pa nun pag mayroong nag-ano sa akin, nang bubuli. As in talaga, Siya ang lalaban. patutunugin lang yung ngipin kasi tumutunog yung ngipin ng gano'n. No? Patutunugin lang yun, yung mga Mhm. bata. Mm-mm. Mas matatakot yung mga bata. Yun yung kagandahan no? sa akin. Kasi may mga friend ako na bakla sila. Mhm. Pero antay yung father sa kanila. Ooh. Yung sa akin hindi talaga. Ako. May mga ano, Mhm. well, unfortunately, no, sa reality ngayon, no, even though na we're pushing for rights Mm-mm. about LGBTs and all, no, meron pa rin kasi talagang Yun. old, Mm-mm. para masanadin na it's a classical thinking Oo. siguro, no, Mm-mm. na may mga matatapang talaga yung personality, 'di ba? Mm-mm. Yan. Yun yung kagandahan ng ano, yung kagandahan na tanggap ka ng pamilya mo. Mhm. Kasi ang hirap ng tinatago. Exactly. Actually, ako Uh-huh. bakla naman ako talaga ever since pa before pa mag-daycare. Pero di ako sumasali ng pageant. Yung bakla lang talaga ako. Okay. Oo, kasi naging bakla ako, nanonood kasi ako ng dati, Power Rangers. Kaya pinapanood ko Power Rangers tapos yung Sarah. Si Yung Sarah, Princess Sarah. yung pagpapasok ka sa school, nanonood talaga ako niyan. Paglabasan na, pinapanood ko niyan. Yan yung mga pinapanood ko dati. Balat ka ng patatas, Oo, ba yun? ganun. Tapos meron pa ako dati pinapanood, ano ba yun? Yung Sedi ba yun? Si Sedi, ang munting prinsipe. Oo, di ba? yeah, yung pinapanood ko Pero yun yung dati. mga 90s yan di Oo. ba? Yung mabuhay mga 90s. Oo. Ayan. Tito Boy, ito siguro this will be my last question, no? Mhm. Kasi it's been an hour na pala, bilis ng oras, Ang di bilis ba? naman. Nag-isang oras na tayo. But this is Oo. my last question for you, Tito Boy. Mm. If, for example, you will be reincarnated, na marireincarnate ka on your next life, Mm. would you rather choose still to be you or baka gusto mo namang itry yung buhay ng ibang tao? Siguro ako na to. Yung ito na lang ngayon. Mhm. Kasi sabi ko nga, ang dami kong nilagpasan. Mhm. Hindi man ako mayaman, hindi man ako mayaman sa pera, pero ang dami kong mga hamon sa buhay na nalagpasan. Mhm. Yun yung kagandahan. Kasi hindi ako pala simba, pero naniniwala ako ma-Diyos. Yes. Yun yung kagandahan Aha. na nagtitiwala ako kahit hindi ako masyado pumupunta ng simbahan. Mhm. At talagang yung you learn from your experience. No, ang dami mong dinaanang struggles in life, pero yun kasi magiging sandata mo lalo na if you're facing the reality right now, no? Ang kagandahan kasi, ako kasi kahit sino makaharap kong tao, eto ako. Mhm. Hindi ako yung tipong, performer ako, kailangan itago ko yung buhay ko. May mga ganun eh. Mhm. Yung tipong, performer ako, kailangan ko magpanggap. na Ihiwalay ganito. yung Hindi, ako personal. natural no? talaga ako. Mm. Natural talaga ako. kung ano yung Oo. nakikita nyo right now, ito talaga si Tito Ito Boy. ako. Kaya yung iba talaga. minsan sabihin, ba't ka nanghiram ng pera? Ang ano mong ganyan, di ba? Totoo. Tito Boy, siguro ito, may isa pa akong follow-up question. This would be my last promise. Mm. Anong advice ang mabibigay mo for those audience natin or viewers right now that they wanted to start as well and venture in this kind of industry? Kasi hindi to madaling industry, di ba? Pero anong advice nyo para dun sa mga nanonood right now na gustong magsimula din? Sa entertainment, dapat be yourself. Sa entertainment, be yourself. Tapos, dapat mahalin mo yung mga tao nakapaligid sa'yo. No? Dapat mag-accept ka ng kamalian and advices. Mhm. Yan yung maganda. No? Kasi kahit bago ka, kahit magaling ka, may mga bagay ka pa rin kailangan matutunan. Mhm. Respeto. Tapos, love your work talaga, not in the terms of money.
Mhm. For the passion talaga. Yes. Yun yung Totoo yan. Kasi pag love mo yung work mo, dadaming racket mo eh. Mhm. Kahit maliit lang yun ng mga amount. Mhm. Ang kagandahan nun kasi, lalong-lalo na kung tatanggapin mo yung trabaho na di masyado malaki yung TF, Mhm. matutuwa yung client. May mga ganun ako eh. Mhm. Experience ko yan na tinanggap ko yung TF, ganito lang yung offer, pero doble yung binigay. Mhm. Yun yung kasi ginawa mo yung trabaho mo eh. Yes. Di ba? Mas magugulat ka Oo. na lang. Kaya love doble your passion, ibibigay. not in the terms of money, but in the terms of happiness. Happiness. Totoo yan. Ako may tanong ako sa'yo. Ano yun, Tito Let's Boy? do the fast talk. Hala! Teka, kinabahan ako ng konti dyan, ha? So, handa ka na Sige. ba? Ready na, go! Araw, gabi. Ay, gabi. Kapi o gatas. Kape. Sinigang o adobo. Sinigang. Walking or running. Walking. Kung- Medyo tawa tayo eh. Kung magiging superhero ka, sino ka at bakit? Ay, Batman po. Huling taong sinabihan mo today ng I love you. Myself. Wow. T-shirt o sando? T-shirt tayo. Pants o short? Shorts. of Boxer o course. brief? Boxers. Sala o kwarto? Sala. Lights on o lights off? Ala, dim po. Happiness or chocolate? Ay, sa happiness po tayo. Dave, ikaw na. Ay, ikaw na, Tito Boy. Medyo kinabahan ako, ha. Ganun pala ang feeling ng napapastok, Tito Boy. Oo, buti nga biglaan eh. Medyo kinabahan ako ng slide. Pero Tito Boy, thank you so much Yes, po. maraming salamat po sa atin dito. Yan, no? for guesting with Coffee Coffee Chat. Ayan, with the Vendo Oo. Veno. Ayan. Pero syempre, before tayo totally mag-end po, Tito Boy, saan po ba namin kayo pwedeng i-follow? Baka meron kayong mga upcoming gigs. Saan ka namin pwede abangan? Follow nyo lang ako guys sa aking social media. Meron akong Facebook na bago. Boy Abunda ka look-alike talaga. So yun talaga yung pang-ano ko sa mga hindi ko kakilala. Yung mga gusto lang akong i-follow. So may Boy Abunda ka look-alike ako. Ano po lang ako po yun. Tapos, ayan. Wala naman akong incoming events ngayon na na sa mga bars wala akong nag-stop ako. Eh. Pero meron kaming events with Tito Boy this coming next week. Wow! Okay. Ayoko lang muna sabihin kung saan. Okay. Pero maraming salamat sa blessing sa mga friends kong nagbibigay. Thank you so much. No, kay Direk Rodel, thank you so much. Kay Sir Diego, kay Kuya Diego. Si Kuya Diego kasi yung naging dahilan kung bakit ako nag-audition. Yes. Sa look-alike. Yes. Yes, maraming salamat pa rin sa mga taong nagtitiwala sa akin. Mabuhay and God bless. Ayan. Maraming salamat po, Tito Boy, at mabuhay po kayo. Thank you so O, much. di ba? Parang kausap ko talaga si Tito Boy right now. Ayan. But again, guys, before we totally end for today, once again, we would like to invite everyone to please do like, subscribe, and follow to our official fan pages with Ignis Novus Artist Management. That's in Facebook and in Instagram. That's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, it's at ignisnovus.official. And once again, of course, our mother production team, which is a First Son Production. If you want to watch the replay of our live streams, including po dyan yung mga teasers of our upcoming short films, events, and even theater shows and corporate events, you may follow, subscribe to our YouTube account in First Son Creatives. And of course po, ang ating live streams, yan, every 7 p.m. po yan, Mondays, Wednesdays, and Fridays with Ignis Novus Artist Management. Unang-una ng Chikahan with Mami Ray. Yan, that's every Monday. Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. That's every Wednesday. And of course, every Friday with Coffee Chat with the Vendo Veno. So make your MWF 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. And also, of course, you could follow me on my personal accounts. Yan, in Facebook and in TikTok, that's David Noveno. And in Instagram, that's king_mo_ako. Ayan, guys. So another episode has been completed for today and hope we were able to inspire you, di ba, of life experiences of Tito Boy. Ayan, of course. And magkita-kita po tayo ulit next week, same time, same day. At gaya po ng parati natin sinasabi, life is just like a life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. Bye, guys! Everyone, it's another beautiful night.
right. And thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. Mm. God is so good, He will give you angels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number one yan sa mga designers. Kasi sila yung... Life, parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories.